Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po ay nagbabalik po inyong lingkod at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Nagpalabas na naman po ng panibagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan dahil po sa ikinaso po ng ombudsman na sa pangunguna po ni Boying. Dito po kina Senator Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. May bago na naman po silang warrant of arrest. Ibang klase po. Kaya patuloy po na talagang ginigipit di umano ito pong sila Senator Marcoleta para po mga kababayan hindi na po maipusang investigasyon ng malawakang korupsyon ng flood control sa ating bansa. Hindi po ba? Umpisahan po natin pakinggan at panoorin ang balita. Ipinaaresto na rin ang 4th Division ng Sandigan Bayan sina Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Kaugnay ito ng kasong isinampa ng Ombudsman na paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na tumanggap at sa mga pribadong individual na magbigay ng mga regalo o anumang mahalagang bagay sa anumang okasyon. Nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng 30,000 pesos bawat isa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Kasabay nito, ipinag-utos din ng Korte sa Bureau of Immigration na pigilan ang pag-alis ni na Defensor at Marcoleta sa bansa sa pamamagitan ng Hold Departure Order o HDO. Samantala, nagpasya ang Sandigan Bayan 6th Division na pagsamahin na ang mga kaso laban kina Marcoleta, Defensor, Joseph Espiritu at Aristotol Viray. Sa nilabas na resolusyon, nagpasya ang korte na ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay dapat isama sa kasong plunder na kasalukuyang nakabinbin sa 3rd Division. Ang dalawang kaso ay nagugat sa parehong mga pangyayari, sangkot ang parehong mga partido at mga kailangan ng parehong mga saksi at dokumentaryong ebidensya sa panahon ng paglilitis. Sinabi rin ng Anti-Graft Court na ang pag-iisa ng mga kaso ay makakatulong sa mabilis na pagpapasya at makakaiwas sa magkakasalungat na desisyon. Ang hakbang na ito ay upang matiyak ang maayos na daloy ng hustisya para sa lahat ng panig. Dante Amento, Yan po mga kababayan. sa balita. Nakita nyo po kung ano-ano na po ang ikinakaso kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Ibang klase po. Pero ang kahihiyan po ng ating bansa, kahit po ito'y balitang-balita na sa buong mundo, sa mga banyaga, ang ginawa pong korupsyon ng administrasyon po ng binagoong ang Pilipino. Ito pong bagong binagoong ang Pilipinas, mga kababayan. Ibang klase. Pero kailan kaya iimbestigahan ni Boying ang malawak ang korupsyon? Kasama pa yata ang pamilya po ng First Family. Kailan kaya? Nagtatanong tayo. Katulad po nito, ulitin po natin, balikan po natin. Ang malawak ang korupsyon na ang nagbabalita na ay ang Western News, mga kababayan. Ito po, ulitin po natin, pakinggan po natin. Ibang klase kayo. May ko lang narinig yun. A general question, Jen. Imagine handing over hundreds of billions of your hard-earned tax money to build a massive shield against the floods, only to watch your neighborhood drown anyway. Welcome back to the Deep Dive. I'm Mark. And I'm Leo. Today, we're looking at an absolute masterclass in political survival happening right now under the Marcos administration. How do you fund a massive corruption pipeline and then lock up the guy trying to expose it? Exactly. Yeah. For years, President Marcos Jr. signed off on historic, record-breaking budgets for the DPWH. Billions meant for life-saving dikes and seawalls went to literal ghost projects and a cartel of mega contractors renting out their licenses. The administration funded this system year after year, turning a blind eye while the kickbacks rolled in. But here's where it turns into a political thriller. Right. When the dams broke, literally and figuratively, the Senate started asking questions. Senator Rodante Marcoleta led the Blue Ribbon Committee probe. He started digging into the mud, trying to find out where the flood money really went. And what happened? The administration pushed back. Marcoleta got replaced as committee chairman. Right.
But he kept talking. Yeah. He kept investigating. Yeah. So how do you silence a loud senator who knows too much? You hit him with a non-bailable offense. Yeah. Just this week, the ombudsman filed plunder charges against the senator at the Sandigan Bayan for allegedly not declaring $75 million in campaign donations from back in 2025. Right. But Marcoleta and his supporters are calling this out as a completely fabricated charge, a targeted political hit. Why? Because the timing is just too perfect. It is, yeah. By filing a non-bailable case right now, the administration accomplishes two massive things at once. First, they completely derail his investigation into the flood control ghost projects. And second, they sideline a fierce critic just days before Vice President Sara Duterte's historic impeachment trial begins on July 6th. It's a classic two birds, one stone strategy. You allow billions to wash away in the mud under your watch, but the moment someone threatens to expose the architects of the scam, you suddenly deploy the full weight of the law to crush them. It forces us to ask, is this anti-corruption crackdown really about finding justice for the flood victims? Or is it just the ultimate weapon to protect the throne? We'll keep tracking the fallout from the Sandigan Bayan. Until next Grabe. time, stay vigilant. Nakita niyo po mga tambay? Grabe. Tamang-tama po yung sinabi ng mga banyaga ng West News, mga kababayan. Ito pong deep side o deep vibe, mga kababayan. Ibang klase, no? Talagang ang nangyayari po ngayon, ang ginagawa po nilang panggigipit ay para proteksyonan ang kanilang mga trono. Hindi kaya? At ito pa isa, mga kababayan, balita naman po ito. At ito po ay binalita na ng local channel natin. At ayon mismo kay Saldico, siya mismo. Kaya nga po, napakahirap at ayaw po nilang tutukan pauwiin si Saldico. 1 taon na po. Mahigit 1 taon na po wala sa bansa si Saldico. Tinututukan po ba nila? Hindi. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin itong balita natin. Ang mga sangkot. So sa mga nagtatanong dyan kung paano yung Samantala, nakakuha umano ng 20 bilyong piso ang magkapatid na sina First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Araneta mula sa maanumalyang importasyon ng mga agri-products sa bansa. Yan ang pinakabagong pagbubunyag ni dating Congressman Zaldico sa kanyang video na pinost sa kanyang social media account. Vic Sumintak sa balita. Hindi lamang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, kundi kasama na rin sina First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito na si Martin Araneta sa isyu ng anomalya sa gobyerno. Sa pinakabagong video ni Con na naka-upload na sa kanyang Facebook account, kinupo umano ng First Family sa pangunguna ni First Lady Liza at kapatid nito na si Martin ang operasyon ng sugar, onion at rice importation sa bansa, kung saan tumiba ang mga ito ng 11 billion pesos mula sa Standard Operating Procedure o SOP sa Bureau of Customs o BOC, bukod pa sa 9 billion pesos na koleksyon mula sa sugar. Sinabi ni Con na kinausap ni Pangulong Marcos Jr. si dating Speaker Romualdez sa Tacloban bago ang kampanya noong 2025 midterm elections upang tumulong sa gastusin ng mga kandidato ng administrasyon. Nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez, kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban. Yan po mga kababayan, nakita nyo po. Buong pamilya po. Pero wala pong investigasyon ang ombudsman. Patay ang investigasyon. Hanggang ngayon, wala pa pong nakakasuhan ng plunder sa mga congressman. Meron na po ba? Kasama pong congressman niya ng anak, ang dating speaker. Kung si Saldico na nagpapahayag at nagpapatotoo ng malawa ang korupsyon at siya nagbunyag at kasama niya ang kanyang mga bodyguard, ang mga ex-marine, ex-soldiers na nag-deliver ng mga mali-maleta, tinututukan po ba ni Boying yan? Nagtatanong lang tayo. Ng ombudsman? Hindi. Kaya nga pati po ang banyaga, ang media, ang West News ng European ay nagtataka kung sino po yung humahabol
at gusto pong panagutin at matuklasan ang ulo, ang lupin ng pagnanakaw sa ating bansa, ay siya pang ikinukulong at patuloy pang dumarami ang kanilang kakasuhan. Hindi po ba? Dahil para maprotektahan ang kani-kanilang trono at hindi na po ito mapanagot. Kaya nga po ang Vice President ay pilit po nilang ini-impeach din. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, talagang papatungan po nila ng papatungan ng kaso ito pong si Senator Marcoleta nang hindi na po mga kababayan magampanan ni Senator Marcoleta ang paghabol at pagtugis sa mga sangkot sa pagnanakaw, lalong-lalo po sa flood control. Siyempre, plunder. Hindi po basta-basta makakalabas. At sana naman mga kababayan ay hindi po ang ating sandigan bayan ay lumagay naman po sa tama. Huwag naman po sa maleta. Ang mabigat po kasi baka kasama rin sila sa maleta. Di umano. Dahil alam naman natin ang nag-a-appoint po diyan sa sandigan bayan ay ang Pangulo rin po ng bansa. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot na balita sa ginagawa po nila kay Senator Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. Nakakalungkot. Talagang grabe po. Para po tayong sinukluban at pinahirapan at pinarusahan ng ganitong klasing sindikato. Di umano. Thank you po. Sana gusto po na inyong tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, at subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Dasal-dasal po tayo at konting tiis lang po mga kababayan. Muli po, paalam. Bye-bye.